Okay, Kepler-Trego problem-solving model used for PWD situation analysis dito sa Molino 2. So, nilagay natin sa KT o doon sa ginamit ko yung Kepler-Trego's problem solving analysis para maipakita yung mga nangyayari dito na nakikita ko for the past 8 years o 9 years, almost 8 years na akong officer, so 8 years ko na rin nakikita. So kung ano yung hindi ko malagay sa foredeck, dito hinimay ko pa siya. Okay? Ang isa sa nakikita ko rito is yung potential problem analysis, yung unavailability ng sasakyan, and then yung pagdami ng volume ng tao, and then yung kawalan ng facility sa mga barangay, no? Kasi nagpapa-computer pa eh. Wala sariling computer yung mga para makapag-computer. At kung yung multiple na pagpasa ng update o addendums, minsan nakakalimutan ng tao yan. Sa dami ng information na pumapasok, minsan nakakaligtaan na yung na-overlook na yung data. Nagpapasa naman, kaso na-overlook, kaya merong hindi na-update. Hindi naman din natin masisi kasi may mga sitwasyon talagang ganyan. Pero inilagay na lang natin yung mga sitwasyon ganyan, di ba? Para at least alam nila kung ano talaga yung problema. So, yun lang, ginamit ko lang yung Kepler-Trego, no? Tapos gagamitin natin yung PENMAS na psychological model para ma-demonstrate naman kung anong maibibigay nung pagkakaroon ng prosthetic leg sa mga amputated patients dito sa Molino 2. At kung meron pa tayong idadagdag natin. No, yun lang sigurong maidadagdag natin, wala naman ng iba. Pero kasi yun yung lagi sinasabi ng iba na na kailangan dumaan sa kasi minsan hindi mo rin maano na ganyan, ganon. Kasi minsan pag PWD, hirap nang pumunta sa barangayan. At minsan napapagod na rin. So, anong gagawin mo? Di ba? May mga sitwasyon talaga na ganun. So, yun yung kailangan ma-address. Kasi, kaya walang maipakita din yung minsan dahil may mga sitwasyon na hindi natin maiiwasan. So, bago tayo yun muna. Hindi tayo pwedeng basta dumiretso na lang sa mga ganyan. Ako nga, nung napag-aralan ko itong Kepler-Trego, pwede kong gamitin, di ba? So, yun lang po.